So, Master, kamusta? So, pagka ba yung extraction time mo ay tama at ang yield mo ay tama, masarap na ba yung lasa ng kape mo? So, tara, Master, yun ang pag-usapan natin ngayon. So, ano ba yung extraction time? So, ito yung extraction time. Ayan, Master. Kita nyo, 32 seconds. Yan yung extraction time. Ano naman yung yield? Yung yield, Master, ito naman siya. Ayan, Master, yung yield. So, sa Test the Master o sa mga barista training o yung mga kapwa natin barista na nagturo sa atin, sinasabi nila na ang ideal extraction time ay 25 to 35 or 36 seconds. Diba? So, pag bumaba ka ng 24, pababa, bad shot yun. So, pagka tumaas ka naman ng 37 pataas, bad shot din yun. So, 24 pababa, Master, ang lasa nun, medyo sour na yun. Pagka naman 37 pataas na, yung extraction time nyo, bitter taste naman ang itinuro sa atin. So, pag nakuha natin naman yung 26 hanggang 32, fruity flavor yung kalalabasan. So, tama ba yun, Master? Tama yun, Master. At pagdating naman, Master, sa yield, ang itinuro naman sa atin ay 30, 31, 32 hanggang 36. Tama ba yun? Tama yun, Master. At pagka ganun, Master, ang extraction time at ang yield natin, masarap na ba ang lasa ng kape natin? Well, depende. Lagi pa rin kayo, Master, magbe-base sa lasa ng kape. Huwag kayong mag-base sa sinabi o itinuro na dapat ganito yung extraction time, dapat ganito yung yield, okay na yan. Maraming barista pa rin, Master. Hindi ko naman nila lahat, pero nagbe-base pa rin sa yield at extraction time. Minsan hindi na nila tinitikman kasi nga daw, pagka ganun yung yield at extraction time, ay masarap na raw yung lasa ng kape. Well, Master, depende pa rin yan. Paano pagka hindi masarap yung kape nyo na ginagamit? Diba? Paano kung dapat baguhin yung calibration ng espresso machine? O diba? At least, Master, kung wala yung head barista nyo at kayo lang yung naka-duty sa araw na yan, alam nyo na, Master, yung gagawin. Lagi pa rin, Master, titikman para malaman nyo kung ano yung lasa ng ganong calibration nyo. Wag kayo, Master, magdidepende sa extraction time at sa yield na yan. Kumbaga, ideal lang natin yung mga barista, pero kailangan, tikman mo pa rin. Kasi baka may problema, Master, sa beans, o baka may problema naman sa calibration ng espresso machine nyo. So, lagi ko sinasabi sa mga previous video ko na minsan tinatanggal yung pre-infusion, minsan naman kailangan may pre-infusion. So, depende yan kung paano mo mapapalabas, Master, yung profile ng coffee beans na ginagamit mo. O baka naman kailangan mo nang palitan yung coffee beans, 'di ba? At least, Master, masasabi niyo dun sa head barista niyo na, Sir, comment ko lang, okay naman yung extraction time ko, okay naman yung yield ko, pero parang hindi pa rin masarap, Master. So, baka may problema tayo sa beans o may problema tayo sa calibration ng espresso machine. So, at least, Master, yung head barista nyo, maku-curious siya, Master. O ano, sige nga, tingnan natin, at least natulungan nyo. At isa pa dun, Master, bilang isang barista, malalaman mo na ganun pala yun. Master, sobrang lawak pa rin, Master, ng mga hindi natin naiintindihan na bagay tungkol sa industry ng pagkakape. Kahit ako, Master, aminado ko, marami pa rin akong hindi alam. Sinishare ko lang to para lang maging aware tayo na kailangan lagi nyo pa rin titikman. Huwag kayong magdidepende sa extraction time o sa yield na okay na naman na yung yield ko. Kahit di ko na yan tikman, huwag ganun, Master. Huwag tayong masari sa ganung sistema kasi paano pag mag-isa ka na? Magbe-base ka lang sa yield at extraction time kahit hindi mo tinitikman yung kape. Kailangan tikman mo pa rin para malaman mo yung lasa, Master. So, yun lang, Master. Stay humble. Marami pa tayong kailangang malaman sa kape. Kahit ako, aminado ako, hindi tumitigil, Master, yung knowledge natin sa mga ganitong halaman. So, share lang ng share. Kung may gusto kayong i-share, comment lang kayo. Aware ako kung may mga madadagdag pa kayo, Master, na mga knowledge para ma-improve ko pa lalo yung pagiging barista ko.